you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Dito na pa naman pala, may bahay. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. Okay. But you walk around here like you wanna be Magandang hapon po sa ating lahat. At eto na naman po ako at still masayang-masaya na naman po at maganda ang aking aura at ako pinakapag-rest ng husto at dahil nga po dun sa aking nagkaroon po ako ng
alam mo naman po ako, pag yung ganyan makakita ka lang ng konting, makatabi ka lang ng konting may sakit, nagkakasakit ka agad, di po ba? Ganun kasi ako. Yung ba parang, yung pag hindi ako nakakainom ng vitamins, nakukuha yung aking immune system. Pero okay po, okay. Wala pong problema. At ako po ay masayang-masaya po ako ngayon. At wala akong iniisip na kuwan at lalo pareho po para pong kayo rin na gano'n. Sana po ay wala kayong mga problema, pero marami pong problema yung mga text dito. Puro problema, puro mga kaartihan ang mga text ninyo sa akin. Mabibisto natin yung bawat yung dapat mabisto, no? Amo, ikukuha ko lahat yan at wala akong itatago kahit anong klaseng tinext ninyo sa akin. Don't worry at ibibigay ko lahat yung dapat ninyong malaman sa mga tinext nyo sa akin at para nalalaman din ng ibang tao na sila ganito, no? Mas maganda yung ganon, walang sekreto, basta tama, no? At saka nakikita ko naman sa picture, no? Nakita ko rin naman na okay, na pangit naman tingnan talaga, no? Hindi naman dapat yun ganon, no? Pwede ko rin pakita rito yun kung gusto lang nyo sabihin lang nyo sa akin at papakita ko. Kasi meron namang may pinadala kayo sa aking USB, okay lang yon at papakita ko yon, no? At saka before I start nga pala, maganda, congrats to my daughter, Maria Lourdes, kasi nakapasa siya sa Revalida at saka sa examination given by BDO last week, ganon. At for 2 months na nag-review siya, seminar sa BDO head office, ay nag-seminar siya doon for 2 months. And then eto, nakapasa na siya sa lahat ng mga pagod niya, lahat ng mga lahat na alam mo naman yung anak ko na yun, napakarunong. Pag ikaw talaga ay marunong, walang imposible, di po ba? Ganun talaga yan, no? At saka isa pa, enjoy na, kasi po yun highest higher position yung kanyang ibibigay sa kanya, kaya tuwan-tuwa po yung anak ko. Tapos sa exam po niya, naka 93 po siya. Tingnan mo naman po, 7 lang yung saan ka pa, di mo ba? Kaya nakakatuwa, nakakataba ng puso yung mga ganyan, pag ganyan yung mga anak, no? Lahi-lahi lang po yan, di ba? Kaya maganda na, marunong pa, di ba? Kasi mahirap po kasi, at saka isa pa, lahat nasa yun na. Magpasalamat ka sa Diyos, lahat yon, di po ba? Yung mga ganyan po kasi binibigyan, yung mga ganyan po kasing tao ay ang nangyayari po dyan is binibigyan, ang mga ganyan po kasing tao ay natutuwa po kahit sino dahil kahit naman po yung mismong tao masaya siya dahil na lahat ng mga gusto niya na ibibigay niya sa mga tao at saka isa pa po hindi po siya yung pag nagkakamali or what or masayang-masaya, kaya po ako yung masayang-masaya. Nag-blowout nga po siya sa BDO hapon po yata yun or kagabi, kaya sana po ay maging maganda naman po yung kanyang posisyon. At saka siyempre po siguro po pero nandito po kasi siya sa BDO sa Anunas po. Kaya po ako very proud po ako sa aking anak. Pag po kasi ganyan, at saka ang anak mo lahat ibinibigay ni Lord. Kasi ang tao, pag mabait ang tao at walang ginagawang masama sa kapwa, talaga pong binibigyan ni Lord ng maganda rin na magandang buhay at magandang lahat-lahat. Pray lang po. Kaya lang, pag pray ka, tapos gagawa ka rin naman ng masama pag uwi mo, hindi po yun. Hindi ka po bibigyan ng magandang buhay ni Lord. No? Yun lang po yun.
Kaya ako po ay very proud ako sa aking anak. Happy birthday. Puro happy birthday sinasabi ko. Congrats, my daughter. Yan po ay nag-iisa kong anak. I love you, I love you, I love you. I'm so proud of you. I love you, anak. Ami, music nga muna tayo, Sugar. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on me, honey. Pour your sugar on me, baby. That's so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour your sugar on me. Oh, yeah. Pour your sugar on me, honey. Pour your sugar on me, baby. I'm gonna make love so sweet. Yeah, pour your sugar on me, honey. Ah, sugar. Honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, honey. Sugar, sugar, honey, sugar, you are my candy girl. Hello, babalik na naman po ang ating love notes. Ba't walang... Ha? Ba't babalik na naman po ang ating love notes and memories with Treasure. At bago po ako mag-start ng mga sasabihin ko, makikita po nyo kami sa www.ustream.tv/channel/Kakampiyon online. And our number is 553-8656-788-3607. Kung gusto po nyo kaming tawagan, pwede po ninyo kaming tawagan at yan po ang aming landline. At saka isa pa po, pwede po nyo akong i-FB, Pat April lang po ang inyong itatype. And then, my number is 0935-770-7888. And then, my smart is 0999-562-2860. Sorry, at sa dami po ng aking SIM. Yan po kasi yung pampublic ko, no? Ayan, pwede po nyo ako dyan tawagan kahit po pag ako po'y nandito, inuulit-ulit ko po yan. Text po, pwede po nyo ako dyang i-text pero hindi ko po sasagutin kasi po sinusulat ko po sa notebook yan. Yun po ang ginagawa ko. At saka isa pa po, hindi po nyo ako dyan maloloko kasi meron po akong kuwan para po
para po kumakabit po kasi yung inyong telepono kung saan ninyo yun kinuha, ma-search po namin kayo dyan. Kaya hindi po nyo ako po pwedeng maloko dyan kasi mahirap po nyo akong lokohin, no? Yung iniiba-iba nyo yung mga number, yun nga pong ginawa ninyo nang pinag-iiba-iba yun na number, nalaman na namin ngayon kasi pinaggagawa ko, iyon po ang nangyari. Naglolo ko lang po kung ano-ano pinagsasasabi, hindi naman, para lang, ano po ba yung mga ganong klaseng tao? Yung bang parang yung kanyang pagkakasala, para ma-erase, iinisin ka, hindi ka naman kailangan mainis kasi hindi mo naman ginagawa. Pag po kasi wala kang ginagawang masama at ikay puro kagandahan, asal ang binibigay mo sa iyong kapwa, hindi ka po kailangang makonsumi at hindi ka po dapat mainis sa tao. Ganun po yon. Kaya ako po ay hindi ko po iniisip yung mga yan para po ako'y makonsumi lang. Ay hindi po nyo ako maluloko-loko at hindi po nyo ako mapapagalitan sa maiinis sa ganyan. Tatawanan ko lang po kayo. Lalo't kung wala man lang utak, nako, tatawanan ko po kayo niyan, no? Ayun. Sige, marami po kasi akong tanong dito, marami pong mga nag-text sa akin, mga problema, wag ka pong mag-alala at malalaman po yan, no? Pero hindi ko po sasabihin kung sino yung nagpadala at yan po mga grupo po na nagbigay sa akin ng kuha, nagkita-kita po kami sa SM North at doon po nila sinabi yung mga problema nila diyan sa isang basta ganon na ginagawa ngayon na hindi naman po dapat gawin, no? Ayun. Bago po ako magbasa ng mga problema nyo, binabati ko po muna si happy birthday to Madam Butterfly. Happy birthday my friend Mel Mira. Happy birthday. Ilang taon na ba? Nakalimutan ko kung ilang taon ka na. Pero okay pa rin naman, di ba? Alam mo, ang tao kasi pag kasi hindi nag-iisip ng problema at walang ginagawa sa kapwang masama, lalong gumaganda. Di po ba? Pero pag ang tao, puro kalokohan, puro mga hindi totoo ang ginagawa sa kapwa, papangit po yan. Baka po magkalugas ang ating mga buhok, papangit po tayo talaga. Ako po kahit ganito ako, tingnan mo naman, yung edad ko na to, hindi mo ako mahahalata sa edad ko at ang buhok ko malago at maitim, wala pa po akong puti. Kasi hindi po ako nagpo-problema ng kung ano-ano, no? Basta gumagawa ka sa kapwa mo ng tama, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nanloloko, wala ka pong dapat ikatakot. Kahit mamatay ka ngayon din, okay lang, maganda kang mamatay. Yung mga tao po kasing maraming kasalanan, takot na takot po yung mamatay. Kasi nga po, napakaraming pagtitiis ang gagawin niya sa impyerno, kung may impyerno man po, hindi po ba? Kaya once again, happy birthday, Madam Butterfly. Bukas yata yung program mo, 1 to 2, no? Happy, 1 to 3 ka pala, tomorrow, no? Ayun. Kaya, happy birthday. Saan mo ko iboblog? Diba? Sana magsaya ka. Tsaka, kumusta na yung husband mo? Sana gumanda na ang kanyang katawan. At tsaka, sana makalakad na siya ng gusto at nang ikaw magkatulungan kayo. Ganun naman talaga ang mag-asawa, no? Nagtutulungan, no? Meron talaga kasing at ikaw, ang swerte mo nga, napakabait ng iyong husband, no? Yun ikinikwento mo sa akin. Ako naman natutuwa nun at kayo kahit papaano nagsasama ng matagal at masaya. Ganun lang naman tayo. Kaya tingnan mo, hindi ka rin tumatanda.
no? Ako kasi namimili talaga ako ng kaibigan. Pag nakita ko yung kaibigan ko mukhang talandi, nako. Hindi ko yan kinakausap. Wari, may kakilala ako, mukhang itsure, nako, yung mga nakahubad na tao na nakikita'y pusod, lumalakad sa kalsada. Nako, wag ka pong kukuha sa mga ganyang babae kasi po yan nagpapabayad sa mga ganyan, nagpapabayad o kaya sumasayaw sa mga club. Ganyan po yung mga ganyang klaseng babae. O kaya, nagpapaakit siya ng lalaki para siya magustuhan. Yung iba namang mga lalaki, gusto yung ganon, hindi nila alam na baka mamaya may sakit na yon, hindi nila nalalaman. Sana, walang sakit. Pero pag nagkasakit yan, patay kang bata ka. Yun lang yon, no? Ang swerte mo, my friend, Madam Butterfly, no? Happy birthday also to meron pang isang may birthday dito. Happy birthday to my son Francis John. Tomorrow po ang birthday nung anak ko. Yun po yung bunso ko. Happy birthday. Ilang taon na ba yun? 24 po ata na yun. Nakalimutan ko na po 24. Tatatlo lang anak ko, nakakalimutan ko pa yung parang 24 kasi po 1989 yun and then happy birthday to my brother in heaven. September 5 po yun. Sa Saturday po yun, birthday po ng brother ko. Kung buhay po siya, 47 years old na po siya. Yun po ang pinakabunso namin. Kasi po inom yun kaya po ang nalintikan sa kanya yung kanyang atay. Kaya yun ang palagi namin sinasabi sa kanya, bawal lang inom. Kailangan daw po die happy. Sige, die happy. Ayun, kaya po napakaaga niyang namatay. Ang gusto, yun po ang kanyang yun po ang kanyang motto, die happy. Ate, die happy. Kaya po talaga namatay po siya ng happy po talaga. At saka wala pong problema yung kapatid ko na yun. At saka po walang asawa yun Binata po talaga. Ang sabi po kasi niya, kung mag-aasawa ako at ako kukuha rin ako ng mga babae na hindi naman matino, at saka mukhang pera, at saka kung malaunan kukuhanin lang yung pera namin, ako yung paano mayayari? Hindi ko gugustuhin yung ganong klaseng babae. Mas maganda na lang yung ako ay mamatay ng binata ako kesa sa kukuha ko ng mga babae po, nagkakagusto talaga sa kanya. Totoo po yan. Sinusundan siya ng mga babae pero hindi po siya babaero. Yun po ang maganda sa kanya. Hindi siya babaero. Kasi naman po, nasa kanya naman lahat. Bakit ka pa mambababae? No? Ang babae naman, hindi ka naman lolokohin ka lang naman. Lalo pat kung may pera kang ibibigay sa kanila, lolokohin ka lang po ng mga babae. Mahirap po magtiwala sa ibang mga babae. Lalo na po, yung mga babae na mahilig sa sasakyan, nakita lang ang sasakyan mo, iyon ang mahirap doon. At saka isa pa, yung hindi nakakariwasa, tapos ikaw gugustuhin para lang magkaroon ka ng pera, bibigyan. Pag hindi mo po nabigyan ng pera yung mga ganyang klaseng babae, iiwanan ka na po yan. Kasi po, lalo't ang gusto lang niya isang bagay, para lang po siya makaraos. Ganun po ang gagawin niya. Marami pong ganyang klaseng babae nagpapabayad. Marami pong ganyan. Malalaman po ninyo rito, marami po kasing mga text sa akin. Yung mga tao na nakita ko kanina ay binigay sa akin nila. Kaya po ako'y natatawa. Kasi kakilala ko po kasi yung nirereklamo nila. No? Kaya yung pong nirereklamo nila, kakilala, hindi eksakto po yung may-ari, kilala ko po yun, pero yung pong mismong nirereklamo nila na hindi ko po kilala. Pinakita lang po sa akin yung sa picture, tapos po sinabi ko yung ugali. Sabi po nila, tama po yan ma'am, totoo ka talaga, ang husay mo ma'am, hangang-hanga kami sa iyo, kaya hindi ka namin, kaya kahit sa DWAD, sinusundan ka namin Ay salamat. At nagugustuhan ninyo ang aming program ni Auntie Pagulayan, DWAD 12 to 1 every Saturday. No? Yan po, palagi po nyo yan susubaybayan. At magkakaroon din po ako ng DWAD 7 to 8 p.m. Tuesday. At saka
hindi ko pa po alam kung ano yung aking gusto ko nga pong gawin ng Saturday, pero question mark pa po ako doon. Kasi nag-iikot-ikot, nagtitingin-tingin po kami ng yung full mo, alam mo naman po mga Chinese na kuwan, no? Gusto yung ganito. Yung pong aking manager ko, no? Ayun, ganon. Iniisip niya yung ganito, dapat yung ganyan, dapat, kaya naman po ako, iniisip ko rin po kung paano, di ba? Kung tama ba yung ginagawa or okay. Pag okay naman po, sumusunod naman ako eh. Hindi naman po pwedeng lagi ikaw yung tama, no? Dapat naman po kasi susunod ka rin sa taong nakakaalam ng ganong klaseng problema, no? And then also, ang pangalan nga pala ng aking kapatid ay Del De Leon, no? Fidelity. Kaya very loving po yan and very loving at saka humble po at saka pukuan. Ganun naman po talaga dapat sa tao eh. You're humble, no? Kahit ikaw may nakakakuha, napakabait po niyan. Masyadong mapagbigay. Lahat ata na ko ay mga pagkain sa bahay, bigay, ay wala na, nauubos ang laman ng rep namin. Para kabibigay lang po niya. Basta may kulang ka, wala kang ulam or anong, kausapin mo lang siya, bibigyan ka talaga. Kahit na ibibigay niya sa iyo. Kahit damit niya na bago, na kuwan, sinusuot pa niya, ibibigay niya sa iyo. Ganun po yung kapatid ko na yon, no? Happy birthday, brother. No? And then also, happy birthday to Haida of Malolos, Bulacan. Apo po yan, sa September 5 po yun. Ka-birthday nga po nung kapatid ko eh. Yan po kasi, apo po kasi yan nila Yoli and Johnny Texon. Mga Texon po yan. Yun nga pong kinekwento ko sa inyo na ang 8 silang magkakapatid, anak po ni Yoli and Johnny. Yan po seminarista po yan. Kaya po ang pagpapalaki po nila sa kanyang at saka very prayerful. Ang pagpapalaki po nila sa kanilang mga anak ay ganun din po, very humble, masyado po silang prayerful and very honest, masyado po siya, hindi, at saka makikita mo po sa kanila yung pagkukumbaba, yung marunong po silang tumingin ng utang na loob sa kapwa, marunong po silang tumulong kahit sino yung po pwede. Siguro po, kaya po, tinan mo, happy family sila. 8 po yun, di bali 10 po sila sa kanilang kuwan, sa kanilang pamilya. Tingnan mo naman po, ang ganda ng kanyang pamilya. Kaya iyon po ang nangyayari doon. Sandali lang po, at merong tumatawag sa akin. Allen, music. Somewhere else to go, but I got something to tell you that I never thought I would, but I believe you really ought to know. I love you, I honestly love you. I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize
that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Babalik na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. May tumawag po kasi sa aking client. Gusto po, kakausapin ko po kasi para mag-sponsor. Kasi po, kinausap ko po kasi yun dati. Ayun, tinawagan po ako. Sabi ko, may program ako. Okay lang naman po sa akin kasi client ko po yun. Wala pong problema sa akin. Importante sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Pag yung ganyan na kakausapin mo, okay. Ang mahirap po kasi nakikipag-usap nang hindi naman totoo yung sinasabi, mahirap po yun. Kaya nababagok po yun. Baka mamaya lumalakad ka dyan nabago ka o nadulas ka, patay. Ayun, nalinti ka ng binti mo, hindi ka na makakalakad. No? Ganun lang po yun. At saka siya nga po pala, happy birthday. Kanina nag-uusap ako, pinagsasabi ko yung happy birthday to Haida Texon. Eto si Auntie, bumabati siya, hindi lola, no? Hindi naman ako mukhang lola, pero lola yun no? Pero ang gusto ko kasi ate. Auntie, no? Ganun lang yun no? Pero yung mga lola nyo, pwede nyo tawagin lola yan. Pero ako hindi talaga naman pwede, kaya hindi po ako nagpapatawag ng lola. Pag po ako'y may edad na hindi na ako makalakad at yung tuhod ko po ika na ako, yon. Tsaka hindi na po ako makatakbo, yon. Pwede na nyo po akong tawagin lola. Pero ngayon po, wala po akong nararamdaman sa sarili ko. Healthy po ako. Yun lang po, no? Haida, no? Happy birthday! Sa Saturday, magpupunta ako dyan, magkikita-kita tayo doon sa iyong handaan. September 5, no? Sabi mo, ng iyong mama, Yoli and Johnny Texon, 4 o'clock ang start. Manggagaling ako sa DWAD, 12 to 1 ang program ko doon. Kakain lang ako sandali, konti lang, para pagpunta ko riyan, kasi parang hindi naman ako gutom, no? Kakain ako ng konti, and then, ayun, diretso na ako dyan sa party, no? At ano bang gusto mong dala ko? Okay lang kung ano bang gusto mo, kasi hindi ko naman alam kung ano yung gusto mo, kasi wala ka naman sinasabi sa akin kung ano yung gusto mo. Kung ano na lang madampot ko, no? Hindi pa ako nakakabili nga ng kuha ng regalo. Ano ba yan? Kahit lang pag labas ko rito, malay mo, o kaya sa
kuha, pagpunta ko sa Star Mall na siguro ako mamimili kung ano man yun yung ibibigay ko sa'yo. Sabihin mo lang kung ano yung gusto. Bag siguro, maganda yung mga lalagyan ng mga gamit mo na yung mga abubot, yung mga baon mo, hahanap kita ng ganon. Yung maganda at sosyal na dalhin, no? Huwag kang mag-alala, pag ako naman ang nagbigay, talagang sosyal. Kasi, yung binabagay lang kasi yan, pag ang tao ay sosyal. Ganun ako, pag nagbibigay ako, pag ang tao, binabagayan ko yan, pag ang tao ay sosyal. Pag hindi naman at koreng-koreng, toink-toink, wala. Hindi ko na lang binibigyan kasi marami namang mapupulot dyan sa squatters area. Diba? Kaya hindi na kailangan abalahan yun. Yun din ang sinabi ng mga tao kanina sa akin. Mga squatters kuwan lang, pero alam mo, hindi naman lahat ng kuwan ganon, no? Na madaling kalabitin lang, sasama na, kalabitin lang, pupunta na sa motel, no? O motel. At saka siya pa yung nag-aya. Ay, ang pangit talaga nun. Diyos ko, ano ba yan? Basta, happy birthday, Haida Texon, ha? At makikita-kita tayo dyan. At saka isa pa, ano ba ang magandang palaro, no? Sige, ako bahala na kung anong gusto mo, no? Basta, pagkatapos niyan, DWAD, ha? 12 to 1, pakinggan nyo kami ni Auntie Pagulayan. At meron din magkwekwento rin ako doon para nalalaman ng buong mundo. Ito nga buong mundo no? Pag nakita yung aking program, basta hanapin lang Ustream, yon. I-search lang po nyo yung Ustream, and i-search po nyo Kakampiyon Online. Yun, tapos po, ikuwan po nyo yung videos. Makikita na po nyo yung love notes and memories. No? Makikita naman po nyo yung suot ko ngayon. Ayan po, nandiyan po yan. Yun lang po ang tatandaan nyo. Yung mga kaibigan ko po, nagkakamali palagi. Ang nakakapunta po sila, minsan daw po yung nagugulat sila. Wow po ata, o migrante, ganun. Hinahanap po sila ng hanap kasi ang hinahanap po nila, love notes and memories, tsaka yung itsura ko. Wala po, kaya po sila nagkakamali, lalo na po yung nasa abroad. Galit na po sila pag hindi nila makita. Ganon lang. Pero friend, basta tingnan lang nyo at iyan naman ang aking pinapalagay palagi. Kaya huwag kayong mainip at makikita naman niyo agad ako. No? Sige. At happy birthday sa akin nga palang biyanan, Nanay Natividad. Nasa heaven na rin po yon. Napakabait po niyan sa akin, ang aking biyanan. Kasi alam mo, pag ikaw ay mabait, pati biyanan mo at mga hipag mo, mahal ka. Ganun lang po titingnan mo lang akong ganires. Kala nila kasi nung una, supladita ako. Nagsusuplada lang po ako kung ang tao, gago, siraulo. Yun lang po. At saka yung matalandi, yun lang po. Pag ang tao ganyan, ayoko pong kasama yung mga ganyan. Kasi po, wala sa mundo ko yung ganyang klaseng tao. Kaya po ako'y namimili ng aking kasama. Namimili ako ng aking nagiging kaibigan. No? Kasi, atinan mo nga po yung aking mga bayaw, yung aking mga hipag, mababait po yan sa akin. Nung promero lang po na nakita, alam mo naman po ako, pag nakita mo ako talaga, at hindi ako nagsasalita, talaga pong magugulat ka at matatakot ka sa akin, makita mo lang yung itsura ko. Nako, sus Mariosep, akala mo kung ano nagagawin ko sa'yo. Ay, ako po, ganito lang, pero hindi po ako suplada. Yung itsura ko lang po ang supladita. Pero pag nagsuplada ka po sa akin, tatambling ka talaga. Sipain kita dun, wala mangyayari. Hindi po ako natatakot sa mga ganyang klase. Pag kayo marunong magkuha ng hindi ka matatakot sa tao. Kahit ano. Pag nagulo sa'yo, sige, sipain mo para tumambling at ganyan lang po yan Dapat marunong ka ng martial arts para ikaw pag ginago ka, sipain mo agad ganun lang po yun. Ngayon kasi dito sa atin, ganyan lang dapat ang kuwan. Dapat alam nila kung saan titirahin ng tao pag gago. No? Yun lang po.
Kaya po ako masayang-masaya rin. Happy birthday, Nanay. Yeah, matagal na pong namatay yung biyanan ko. September, advance happy birthday po pala, Nanay. September 8 po ang birthday ng aking biyanan. Mahal na mahal ko po yan. Yung mag-asawa po, yung biyanan ko po, pati po yung lalaki, mababait po talaga sila. Kasi po hindi po ako nagsasabi ng mabait kung hindi totoo. Napakabait po niyan sa akin. Opo. Hindi ko po alam kung bakit po siya gano'n. Basta po yan pagkakinakikita nila para mo, hindi mo naman po ako kailangan katakutan, gano'n. Ako naman po masaya. Lalo, kasi po, pag ako po kasi una mong nakita, titingnan lang po kita. Nakatingin lang po ako sa'yo. At saka ayon, pag nalaman ko na yung itsura mo, yung ugali mo, at saka lang po kita papansinin. Pero hanggat hindi po kita nakikilala, ayon, basta't may nakita kong hindi maganda sa ugali mo, ayoko na pong makisama sa'yo. Ayokong ganun lang. Yun po, kaya I love you, Nanay. Sana po masayang-masaya ka dyan sa langit. At kami rin naman po rito masayang-masaya. Lalo na po ako masayang-masaya. At saka palagi kayong nasa amin nun, okay po yun, di po ba? Kaya masaya rin naman tayo. Namimiss ko rin po yun, yung pagpunta-punta nyo sa amin. Pero kahit po ngayon, nakikita-kita kami, nagpupunta po kami sa Mandaluyong pa rin po kami nagpupunta. Lalo po ng piyesta ng Mandaluyong, nandoon po kami. Kaya lahat po kami nakikita-kita doon. Kaya masaya po kami, no? Hindi rin naman po pag po may mga birthday, nakikita-kita po doon na basta po ako walang gagawin at okay ako. Ako po talaga ay nagpupunta diyan sa Mandaluyong, no? Kaya po, Nanay, happy birthday. I love you. Mag-music tayo muna. Happy birthday. It's so special, baby, that my heart couldn't say just how much I do love you. For it's your natal day. Let my heart wish and pray for your joy as I greet you. Happy birthday, my darling, and many, many more. Another year has passed, I love you even more. Your eyes I love to see, your hand I love to touch, your lips I love to kiss. I love you oh so very much. Tomorrow starts a new year, and memories could have way. I want to say I love you, darling, happy birthday. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
and memories would have waved. I want to say I love you, darling, happy birthday. I want to say I love you, darling, happy birthday. Sing a song of gladness and cheer, for the time of Christmas is here. You can run about your room and see what the world of wonder this world can be. Sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, and the children do. The joy and beauty that a Merry Christmas can bring to you. Sing a song of gladness and cheer, for the time of Christmas is here. Look around about you and see what a world of wonder this world can be. Sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, like the children do, and enjoy the beauty, all the joy and beauty that a Merry Christmas can bring to you. Sing a song of gladness and look around about you and see what a world of wonder this world can be. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you, in a party or dinner for two. Anywhere would do, celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think
of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Eto na naman po ako at it's already 3 o'clock. Naman po, ang bilis ng 1 hour, no? 3 o'clock na lang, 3 o'clock na agad. Pero po, parang sandali lang ako. Tingnan mo naman, mamaya-maya tapos na naman ako. Diba? Kaya, ako'y gustong-gusto ko yung magpo-program ako na ganito at saka lalong-lalo na yung mga text nyo. Enjoy na enjoy po ako. No? At saka, good afternoon nga po pala kay Mr. RB Castro. Nandito po kasi siya, yung anchor po nung sinundan ko. Ngayon ko lang po siya kasi nakita kasi first time po yata niya rito ngayon ng kuwan. Kaya po nagulat ako. Nagulat po ako sa kanyang bigotit balbas Sus Mariosep. Gusto ko, kaya po, pero okay naman po, gwapo. Kagwapuhan. Alam mo naman po ako pag may mga bigotit, balbas at kuwan. Ang gwapo po niya, napakagwapong kuwan na tao, no? Kaya po, at saka may dala-dala po siyang kuwan. Ano ba ito? MM. Kaya lalo po siyang gumapo. Isipin mo naman po, may MM pa kami. Naku, di po pala pag siya magaganito, palagi po ako may ganyan dito. May dala-dala po siyang MM. Kaya po mawawala ang iyong gutom, ang iyong kahit papano iinom ka at siyempre po mauuhaw ka pag kumakain ka ng MM niya. Thank you po. Thank you. At nasa DWAD po siya rin. Pero hindi ko po siya nakikita sa DWAD. Kaya nga po nagulat ako. At hindi ko po siya talaga, siguro po, hindi ko lang, alam mo naman po ako, hindi naman ako palabati. Pag may nakita ko at hindi naman ini-introduce sa akin, bakit ko babatiin? Suplada. Hindi, ganun po kasi ugali ko. Hindi ako katulad ng iba na papansin na toink-toink naman, wala namang kabuhay-buhay, no? Para lang mapansin siya na wala rin naman. Mapapansin, hindi po kasi ko yung katulad ng iba na mapansin lang, naguhubad ng kahit na makita na yung bra, yung kanyang katawan. Ganun po yung mga nandoon sa yung nagpupunta doong mga teenagers na
nakasama dati nung mga, yung sinasabi nyo na gano'n na, lalo po yung ngayon na sinasabi nung aking mga texter na halos nakahubad na pag nagpupunta sa office, hindi mo na nakikita na halos pag yuko yung bra. Yun daw po ang gusto nung para pagdating sa, at saka sa sasakyan, meron mo ba namang ganun? Sasabihin mo kung ano yung gusto, at saka pagdating daw po sa sasakyan, napakayabang daw po. Kasi alam mo ang tao, alam mo mga teenager, pag hindi marunong sa sasakyan, akala niya okay na siya doon, hindi niya alam pinagtatawanan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi po marunong sa sasakyan at hindi marunong sumakay sa ganyang klase. Kaya po siguro, konti kahit bulok-bulok na, mabaril ka pa niyan, bahala ka sa buhay mo pag nagkaroon ng problema yan. Ganun lang yon. Sige, pagpatuloy mo para kuwan. Galit na galit po yung mga kasama niya sa kanya. Kasi, ewan ko po ba, boyfriend po yata yun hindi ko po alam. Kaya malalaman po niyo mamaya yung kwento. No. Kaya, ayun. And then, meron pong nag-text dito sa akin, yung bang, may nag-text po rito sa akin na, Miss Treasure, kung ikaw po ba si Mar Rojas, kung ngayon po ang eleksyon, sino po ang iboboto mo kay Rojas at kay Binay? Siyempre si Rojas. Bakit naman ako boboto kay Binay? Nako, hindi po talaga ako boboto sa alam ko na balpak. Si Rojas po talaga, pag silang dalawa. Kasi po, isipin mo, yung kay Rojas, 57% ngayon, naungusan na po niya si Binay. And then, Binay is 37%. 10% lang po yung, nag-abstain or what. Isipin mo naman po, kung ang mananalo po si Binay, ay wala. Magiging Binay country na po tayo. At saka, maiiba na po ang pangalan ng Pilipinas, Binay. Di ba? Kaya ako, hanggat maaari, natutuwa po ako sa result ng survey. Kasi kahit sabihin mo na hindi totoo yung survey na yan, pero yung ganito po namang angat, kahit naman po sino, kung ikaw naiintindihan mo, ang laki na po ng panalo ni Rojas kung ngayon ang eleksyon. Sana, ako naman po talaga, wala pa naman po akong nagugustuhan sa mga presidentiable. Pero, siyempre po, namimili na tayo, hindi po ba? Tapos, anong gagawin natin? Kailangan, mamimili tayo. Tapos, eto pa, Miss Treasure, sa vice-presidente po, sino iboboto mo? Kasi po, ang gusto, wala pa rin naman pong naghahangad na vice-presidente Wala pa po akong alam na gustong lumaban ng vice-presidente. Ako po, pag lumaban si Trillanes ng Vice President, Trillanes po ako. Trillanes. Kahit sa Bulacan, Trillanes, ikukuwang ko yan. Kasi, idol ko po yan, si Trillanes. Mautak. Kailangan ang ina-idol mo, yung mauutak. Ganon. At saka yung mga taong, alam mo, may dignidad. At saka marunong, may isang pag sinabi niya, sugod. Ganun, alam mo po ngayon, ganyan ngayon Pag si Duterte, Miss Treasure, ang lumaban ng presidente, sino boboto mo kay Duterte Rojas? Bakit po ba kayo ganyan? Kasi, hindi ko pa po masagot ngayon. Kasi po, kung sasagutin ko ngayon, ala pa nga po, si Duterte nga po, hindi pa nga po siya nagkukuha na magpipresidente Duterte at Bongbong. Naku po, hindi ko na po alam kung sino. Kasi po lahat naman po sila is mahuhusay. Okay po sila lahat. Wala pong problema. Okay po sila. Ayun. Basta po kahit sino sa presidente, magalit na kayo't magalit sa akin sa vice president kay Trillanes ako. Yun lang po. Trillanes for vice president. Mag-guest ka uli sa DWAD and then dito mag-guest ka ha. Okay. Eto pa. Merong kasing text dito. Nabuntis daw siya tapos aksidente lang daw. Ano yun? Nabangga siya ng rumaragasang hotdog. Nako, ang mga babae po, marami pong babaeng ganyan. Oo. Katulad nga po nung kwento ninyo rito, yung kwento nyo sa akin kanina, grabe po talaga yung babaeng yon. Talaga pong nakakakuwan,
Talandipot ang tawag doon. Ayun, yun po ang tawag doon, no? Yung mga babaeng hindi mo dapat igalang. Yung mga babaeng kuwan, alam mo po maraming babae na hindi niya pinapahalagahan ng sarili niya. Kaya meron po akong na-meet na kuwan foreigner. Pinakilala po sa akin. Isipin mo, kasi po hindi ako nagsasalita Pag ako naman pinakilala mo lang sa akin, hindi ako nagsasalita. Sabi po niya sa akin, what's your name? I'm Miss Treasure. Why? Sinabi po siyang pangalan niya, hindi ko po iniintindi yung pangalan niya. Ang sagot po niya, you're so beautiful. Can you be my partner? Can you be my girl? Oh, ganong oras na yun? Anak ko, sa iba po, pwede yun. May ituturo kami sa iyo na pwede mong sabihan ng ganyan. Andali, kahit hindi mo sinasabihan, lalapit agad siya sa'yo. Ganon siya katalandi, yun. No? Kaya nakakahiya yung ganyang klaseng babae. No? Puro pangit ang mga ginagawa niya. Siya ang lumalapit sa kuwan. Manok na ang lumalapit sa pala. Diba? Imbis na siya yung kuwan siya yung tutuka doon sa yung kuwan mahirap na, di ba? Ganon ang babaeng ganyan, walang kakwenta-kwentang babae. Kaya pag iyan naka-anim na yatang boyfriend iba-iba, 1 linggo lang, ayaw na naman. Pagkatapos na naman, sa school yata, kung ilan na yung naging boyfriend, pati sa PUP, meron din naging boyfriend. Sus Maria Josep. Tingnan mo naman, gano'n ba yung klaseng ipapakita mo sa mga nanay, sa mga tao na nagsusupla daw, wala naman, kuring-kuring lang. Ay, Diyos ko, yung mga ganyang klase, walang magsuplada. Kasi yung nasa inner mo ay nakakahiya ka. Yung bang parang wag kang mag-plastic sa isang tao nang wala naman, di ba? Kakahiya yung ganyang klase, wag kang magagaganyan. Tapos, eto pa, Miss Treasure, nakita mo po ba yung nagkaroon ng disgrasya sa Marikina? Yung sumalpok sa kotse at saka sa mga jeep, na ilan po ang namatay doon? 14 yata ang sugatan doon Yun ang narinig ko, at parang 2 ang patay na jeep. Sa Marikina po yan. Ang alam ko, ang narinig ko sa news ay kuwan, yung bang akala nung driver, akala nung driver, kaya siya nakatalon doon sa kabila, akala niya water yon, kaya ganon ang nangyari. Kasi nawalan daw siya ng preno. Hindi rin naman natin alam, minsan naman ganyan din naman ang sinasabi nila, nawalan ako ng preno, kahit hindi, mabilis lang siya. Hindi rin natin masabi hanggat hindi natin natitingnan yung ugali, yung kanyang problema o yung talagang nangyari, no? Yun lang po. Alay, music muna tayo. Kumukuha ng aking Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Oh, my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me
try to forget you somehow. You're the mirror of my soul, so take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my Ooh, you a sexy lady, but you walk around here like you wanna be. It's already 3:15. Mag-start na naman uli ako ng aking mga babasahin. This is Miss Treasure, Love Notes and Memories. Hi to, may sakit daw si Salve Garcia, yung kasama ko sa All About You. Kaya hindi ko naman kasi walang ayos yung aming All About You eh. Hindi inaayos ni Grace. Paano ba yan? Hindi ko alam kung saan ako mag-start. Hindi ko alam, kaya hindi pa ako nag-start ng ganon. Kasi pag nandito na lang sila at saka na lang maganyan. Kasi mahirap kasi yung dala-dalawa silang wala. Anong gagawin ko? Hindi ko naman alam yun na kung paano ang gagawin ko. Kasi minsan may sinasabi sila, minsan may dapat yung magkausap kami talaga. Ayoko kasi ng ganon eh. Pasensya na kayo, hindi ko talaga pinopromote pa yung All About You kasi hindi naman naaayos. At paano naman ang gagawin ko, no? Sa susunod na lang, pag okay din naman kung gusto nyo sa DW, pero mas maganda kasi dito yung akin, yung aking suggestion. Kung gusto nyo sa DW, okay lang. Pero ang akin, dito sa Kakampi, dito ang gusto ko rin, no? Pero bahala kayo naman ang mag-usap, bahala kayo. Palagi kasi kayong wala, ako naman nawawala pag may sakit lang, tsaka pagbaha. Bawal kasi umabsent, no? Pero kayo, merong kakamong allergy, kuno. Sorry. Hindi. Okay, nagjo-joke lang ako kasi wala akong kausap dito, no? Pero sige. Ang dami ko kasing babasahin, mga kuring-kuring. Sige, magpagaling ka, friends. Sana makarating kayo sa next week. At sana meron na tayong sponsor. Kuha naman kayo ng sponsor. At saka yung letter, ano ba yan? Paayos mo naman kay Grace yung letter. Binigyan ko na siya ng copy ng letter. Papaano? Kasi hindi ko alam kung ano, kaya yung letter, yung copy na yon, iyon yung kinuwan ko, yung binigay ko sa kanya. Kasi kung ano-ano pa yata ilalagay niya, hindi ko na yun alam kung ano-ano pa yung ilalagay niya. Kung may idadagdag siya, erase na lang niya yung gusto niyang idagdag at hindi. Na? Okay. Eto. Miss Treasure, ano po ang masasabi mo sa coconut oil? Alam mo po, ang coconut oil po, marami pong gamit yan. Magmula po sa body niya, sa yung pinakapuno niya, yung puno po hanggang sa nakukuhanan po natin niya na ang ano ba yon? Yung white na ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yon. Yung sa press lumpia, ubod. Malakukuhanan po natin yan ng ubod. Magmula pa lang po yun sa pinakakuha niya. Yung root niya na may makukuha po tayo dong ubod.
masyado pong maraming nakukuha dyan sa coconut oil. And then, yung pinakadahon po niyan, makukuhanan din po natin yan pwede po natin gawing walis. Di po ba? Minsan, pwede natin, hindi po ba, pag may mga santo-santo, ano ba yun? Huwebe Santo, nagagamit din po natin yan parang palaspas, di po ba? Kaya po marami pong gamit ang coconut oil. Kaya sa atin, yan po ang prutas at bunga natin, puno natin na maraming gamit. Pagkatapos po, yun na nga po, yung dahon niya, yung kahit po yung kasi yung pinaka-trunk niya, pwede po natin yun pagtusukan. Kaya lahat po na yun walang matatapon no? And then, pagpunta naman po tayo sa pinaka-bunga, yung bunga po nun, pwede po siyempre po, pwede natin yung gawing kopras. Kokoprahin natin yan, di po ba? Tapos, yung pinakabunot po niyan, yung pinaka-ano ba yun? Yung pinakabunot nga po, hindi po ba? Siyempre, pag kinuwan mo, kinopras, yung pinakatakip niya na bao, yes, bao, yung pinakabao po niyan, pwede po natin yung gawing alkansya. Basta po kung tayo po masyado lang kasi ako po nag-iisip sa mga ganyan agad kung gusto mo ng business, teka, mag-iisip ako. Anong gusto mo? Anong ating iisipin na ganito? Kailangan po kasi tayo mag-iisip ng ganyan para wala pong natatapon. Yan. Kasi po, meron po kasi kaming maliit na koprahan, kaya alam ko po kasi yan lahat na yan. Iyan po sa Bicol po yan, sa Camarines Norte, sa Matanlang. Ayun. Ang layo-layo. Tsaka ang ganda po ng aming koprahan doon. May running water. Kaya gusto ko nga pong gawin yung kuwan alam mo po kung hindi lang sana, kasi po dulo na kaya nagtatanong nga po ako, okay ba dito, ganito. Kasi gusto ko pong gawin yung resort. Kasi po may flowing water Bihira po yung ganung resort na may flowing water. Ang gustong-gusto ko po yan, yung talagang nagpo-flow yung water. Hindi na po kailangan ng swimming pool. Kasi po hindi ako nag-swimming sa swimming pool. Ayoko po sa ganon, sa resort. Kasi po, pag ang lumusong may sakit, magkakasakit ka po niyan. Minsan yung iba bastos, umiihi. Diba ba? Kasi malalaman po yung itsura nila. Tapos pag marurumi sila, hindi man lang sana bago man lang magpunta sa swimming pool, maligo, magsabon. Hindi po dire-diretso tapos iihi pa. Tapos may mga kurikong pa. Mariosep, kung yung may mga kurikong at saka po lalo na po yung may mga warts at mag-swimming ka doon sa taong may warts, pati po ikaw paghaahon mo po puro warts ka. Ang bilis po niyang makahawa. Lalo po sa mga babae, yung mga babae pong may mga sakit, yung merong magkakaroon ng wart sa kanya, sa vagina niya, nako, may sakit po talaga yun. Ang lalaki po, pag po nagkaroon ng ganyan, ayan po, yan ang pinagmumulan. Gumamit siya ng babae na may warts. Ayan, pati siya po magkaka-warts. Yung po kasi sign ng AIDS. Ayan, magkaka-AIDS ka po ng ganun Kaya ang lalaki, pag kayo, may mga boyfriend kayo, kung malikot kayo, kung ikaw mismong babae ang nagyayaya sa boyfriend mo, at yung boyfriend mo may AIDS, patay ka, may AIDS ka na rin. Kasi hindi mo nalalaman, yung boyfriend mo, hinahawahan ka lang yan. Bago ka makipagganyan sa boyfriend mo, tingnan mo buong katawan. Baka may mga, at kahit na hindi tingnan mo ang buong katawan, baka may hepa. Kasi yung itsura po ng tao, pag po mapupula ang mata, na iba, para po kasing bluish, parang ano bang kulay, basta meron po kasing parang maitim, alam mo po yan, nagkakaroon po yan po kasi sign ng hepa na matindi ang sakit, ganun po. At saka isa pa po, yung parang yellowish, nako, nagkahalo yung yellowish at saka yung bluish, patay ka na, malapit na po yung mamatay. Baka marami na pong nahawahan yan. Ganon po. At saka, ang pinaka-importante po, yung merong wart sa vagina o sa kuha ng lalaki.
no? Yung pala yung sa lalaki. Yun po. Pag po yun may ganon, alam mo po ba, nakipag-sex siya sa babaeng may sakit. Pag nahawahan siya ng, yung po kasing hepa, kissing lang. Kasi po minsan kasi pag nag-labing-labing kayo kung ano-ano pinagagagawa ninyo, minsan po hindi mo nalalaman yung ginawa o kaya yung iyong babae na kuwanan merong nahawahang sakit. Hindi mo po alam ang sakit napakadali po niyang makahawa. No? Yung sakit-sakit na kung ano-anong klaseng sakit na napakadaling mahahawa. Pag ikaw masyadong Makati, nako, talaga pong dapat nakatira ka sa Makati. Ayun po. Yun po ang dapat dun Pag Makati ka, sa Makati ka titira. Para kahit Makati ang buong katawan mo, Makati talaga tawag mo dun. Di po ba? Yun lang po yun. Kaya tingnan natin kung ano yon. Yun lang po ang paalala ko sa inyo. Kung may boyfriend kayo at ganaganong kayo, tingnan lang po nyo at saka tingnan po nyo yung kilikili niya at saka yung mga ilalim ng tenga niya. Kung may mga bukol-bukol. At yan po pag ganan, ako, may mga sign po yan sa loob ng katawan niya na may diferensya ang buong katawan niya. Ganon. At saka pag po yan iika-ika at may gout. Yung kasi po yung pinaka ilalim ng kanyang paa. At nagkaroon po yan ng kung ano-anong mga basta po maraming ganon Minsan may mga eczema po yan, lalo na po eczema. Pag nagkaroon po yan ng eczema, nako. Yan po ang inyong iiwasan. At yan po, coconut oil lang po ang gagamit dyan. Subukan po nyo ang sinasabi ko sa iyo. Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, maraming gamit ang coconut oil. No? Lahat, at saka, pwede po yung pang-scrub ng katawan. Pwede mong gawing scrub. Pwede mo po yung gawing oil. Ako po, yan ang ginagamit ko talaga. Hindi po ako yung bibili ka ng ganiri kamahal, papakita mo sa ang mahal-mahal, gusto mo lang mapagyabang ka sa mga kapwa mo o sa mga kaibigan mo, ito ginagamit ko, pero tinitipid naman niya para tumagal yung presyo. Kung coconut oil lang po yan, magkano lang yon? 300 pesos lang. Pag yung bumili ka ng luto na, 50 pesos lang yun, nasa maliit na bote. Nakagumanda ka pa. Ting umaga, ilagyan mo ng coconut oil. Ting gabi, ilagyan mo ng coconut oil. Alam mo po, mawawala ang wrinkles mo. Pati sa leeg, mawawala. Kung ikaw ma-wrinkles, kung ikaw basta po ganun po. May mga babae po kasi na ang daming wrinkles, ang daming mga, kasi po kung ano-ano pinaglalalagay sa mukha niyan. Kunwari lang po, hindi nagme-makeup, halata namang nagme-makeup. Payabang pa siya na hindi nagme-makeup, polvo lang daw at lipstick. Polvo at lipstick ang ginagamit mo. Balalaman mo ang taong hindi nagme-makeup. Ako, alam ko yan. Halatang-halata namang nagme-makeup, sasabihin mo hindi nagme-makeup, ay yabang talaga. Huwag kayong magyayabang. Kasi pag kayo'y walang makeup, di ba yun ang sinabi ninyo, pag siya walang makeup, para mong maganda pa katulong ninyo. Pero nung nag-makeup, nagulat sila. Tapos sasabihin niya, hindi raw siya nagme-makeup. Ano yung nilagay niyang makeup? Baka sperm. Nakakatawa kayo? Ayun, alam na nyo ang mga gamit ng coconut oil. Miss Treasure, yung vinegar po ba? Okay, yes. Yung vinegar, okay po yan pag ikaw ay nangangati. Kahit po sa mga sugat-sugat mo, yung mga hindi po ba, meron tayong mga, ipupunas lang po niyo yan, yung mainit na tubig, mainit, at lalo na po, pag hindi po ba, pag diabetic tayo, kumakati yung vagina natin. Ayun po, iyon po kasi po pwedeng, iyon ay ipunas mo, iyon ang igamitin mo, panlinis. Kaya lang po, ang coconut oil, pag masyadong nangingitim po yung inyo. Kung kayo maitim, lalong iitim. Di po ba? Iitim lalo yun. No? Kaya kung wala kayong sakit, huwag na lang po kayong maglagay ng coconut oil. Pero nakakaitim po talaga yon.
no, ng ari. Pero nakakaganda po naman yon ng resistensya. Kanya-kanya po kasi yun eh. Hindi magiginhawahan ka kasi nawala yung kate. At kasi hindi po ba pag kinamot mo ng kinamot, manipis po kasi yung bagay na yan eh. Hindi po ba? Pag kinamot mo ng kinamot, ay masusugat naman po yan. E di mag-iiba na naman tayo ng ating gagawin, di ba? Magagawa na naman tayo ng ating dapat gagawin. O mag-iisip na naman tayo kung ano yung ating kung ano yung gagamot, ginamot, di po ba? O di mahihirapan tayo niyan. Di po ba? Iyon lang po 'yon, no? Sige po at naintindihan na ninyo ako sa lahat ha. O yung coconut oil, yung vinegar, alam na nyo, nasagot ko na lahat pero napakarami pa nyong tanong. Allen, magkuhan muna tayo. Nothing can stop